So isa na namang magandang umaga sa ating lahat. Bali ngayong araw ay nandito tayo sa ating kulungan ng kambing dahil schedule po ng ating paglilinis ngayon, Sabado, dahil napakakapal na naman ng dumi nila, and then amoy na amoy talaga yung ammonia ng ihi nila. So kailangan nating regular na linisin to at least twice a week para naman maiwasan yung mataas na ammonia dito sa kulungan ng ating mga alaga. So dito ko kinukulong yung ating mga alagang tupa, and then yung mga kambing ay dito. So hindi pa kasi totally tapos tong kulungan nila, kaya nilagyan lang muna natin ng papag. So bali mamaya ay maglilinis tayo, and then puntahan natin yung ating mga kambing dahil naglagay tayo ng napier. Wala na po kasing makain dito sa kanilang isang pastulan, at dito naman sa kabila ay ayaw muna nating papasukan dito sa kabilang pastulan nila dahil gusto natin na talagang dumami pa yung damo at makarecover ng itong natin, isang pastulan. So diyan po, hindi muna na tayo nagpapapasok yan ng ating mga kambing. Dito lang muna sila sa kabila. So kung mapapansin nyo ay talagang nakakalbo na. So buti nga lang at tuwing hapon ay umulan, kaya nakikita natin na green pa itong pastulan nila pero wala na silang makain. Mga ilang linggo pa siguro bago natin sila ibalik dyan sa kabila. Gusto muna kasi natin talagang makarecover yung isang area bago natin sila ibalik. So sa ngayon ay talagang nagka-cut and carry tayo para naman matustusan yung kanilang pangangailangan na pagkain. So ito yung isang kambing natin. Kung kahit walang makain ay nakikita natin na medyo ayos naman yung pangangatawan. So ito rin yung iba, nandito rin. Medyo busog na sila kaya lumalayo na sila dito sa ating nilagay na napier. Yan ay buntis na rin po. At itong isa ay bagong nasampahan lang ng ating lalaking kambing. May anak po yan na isa. And then ito yung pinaka-latest na kambing natin na nabili natin. Ito yung lalaking kambing. So bali napakataba po nito dati. Pero mula nung nabili namin ay pinabayaan lang namin siyang naka-range dito kasama ng mga inahin na kambing. Ang nangyari po ay halos hindi siya kumakain. Hinahabol-habol niya lang po yung mga inahin nating kambing. Kaya naisip ko na itali na lang muna siya para naman maka-recover, and then pakainin na lang natin ng pakainin. At kung may maglalandi naman siguro sa ating mga alagang kambing ay lalapit lang dito dahil maamoy din nila. So and then dito sa ating mga tupa, siguro may mga buntis na rin dito, kaya lang hindi kasi natin sure dahil hindi naman natin na monitor to kung nasampahan na ng ating lalaking tupa. Bali tinalilin natin tong lalaking tupa natin dahil sobrang tapang po nito. Kahit ako ay sinusuwag minsan. And then itong lalaking kambing natin ay nag-aaway sila. Kaya tinali na lang muna natin para naman maiwasan natin yung pag-aaway ng dalawang lalaking natin, alaga. So ito po yung pinakamatandang kambing namin na lagi pong tatlo ang nagiging anak. Ang problema po ay hindi nabubuhay yung iba. Itong last ay isa lang yung nabuhay, buti at babae. Then itong brown natin, dyan po yung anak niya. 1 month old na po siya. May kalakihan din po kasi yung Anglo-Novian po yung nito. Yung cross siya ng Anglo-Novian. So ayun, tsaga-tsaga lang sa muna. Pag puputol ng kanilang ipapakain hanggang makarecover yung isang area. Then talagang nagtatanim tayo ng maraming napier para masigurado na nakalabas na naman yung dalawang kambing natin. So yun ang problema natin, yung dalawang anak ng kambing laging nakakalabas. So yung mga tanim nating saging ay kinakain nila, hindi na sila makarecover.
Pati yung mga dahon ng ating tinanim na Madre de Agua, kita nyo po ay talagang wala na, kinakain ng kambing. So bali tignan natin kung saan yung nilalabasan nila. Hoy, anong nangyari? So yun, takbo sila. Bali nilagyan ko na kahapon yung ano nila dito, nilalabasan. Pero mamaya na check natin mamaya. At papasukin muna natin. So sayang ang pagod natin pagka uubusin lang ng kambing yung mga tinatanim natin. Kaya puntahan muna natin